Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, unahin natin ang report doon po naman sa lalawigan ng Cebu dahil sa yung bilang po ng mga casualties sa nangyaring pananalasan ng bagyong Tino dyan sa Cebu. Abay, umabot na po yan sa 137 ayon sa Cebu City at Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mula sa Remil Cebu may detalye, Rajuman R.V. Veloso. RMN Live Report! Yes, nasa 137 na ang naitalang casualties sa lalawigan ng Cebu at Cebu City kasunod ng pananalasa ng bagyong Tino sa isla ng Cebu. Sa probinsya ng Cebu, umabot na sa 107 ang namatay. Nasa 17 naman ang kumpirmadong patay sa Cebu City, habang 13 naman ang naitalang unidentified. Kabilang sa mga bayan na may pinakamataas na naitalang datos sa probinsya ng Cebu, ang bayan ng Liloan na may 36 na kaso, sinundan ng bayan ng Compostela na may 28, habang 14 naman sa lungsod ng Mandaue, 9 sa Danao City, 8 sa Balamban, 7 sa Talisay City, at 2 sa Asturias, 1 sa Consolacion, 1 sa Bantayan at 1 naman sa Tabugon. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang isinagawang search and rescue operation sa mga lugar na apektado ng matinding pagbaha na dala ng bagyong Tino dito sa Cebu. Kabilang sa mga lugar na lubhang napinsala ang bayan ng Diluan, Compostela, Consolacion at Talisay City. Patuloy din naman ang pagsusuri ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO sa mga lugar na hindi pa naaabot ng tulong dahil sa zero communication lines, walang sapat na tubig at wala ding kuryente. Kasunod nito, nagpahayag din ng pagkadismaya si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa nangyaring matinding pagbaha kung saan binigyang diin niya ang mga flood control projects na sana ay nakapigil sa pag-apaw ng tubig. Habang sa ilang bayan naman, isinigawa na ang search and retrieval operation. Din ipinabatid ni Provincial Administrator Attorney Ace Durano na may 150 million pesos na pondo na inilaan ang probinsya mula sa Quick Response Fund o QRF at lalo na yung sa Disaster Fund para gamitin sa pagtulong sa mga biktima ng bagyo, kung saan prioridad dito ang bigas. Idinagdag naman ni Durano na makikipagtulungan din sila sa Department of Human Settlements and Urban Development Kondisud para matukoy ang mga biktima na kailangang matulungan upang makapagtayo din muli ng kanilang mga bahay. Sa kasalukuyan, patuloy din ang pagtanggap ng probinsya ng Cebu ng mga donasyon mula sa pribado at lokal na pamahalaan na makakatulong din sa pundo ng probinsya. Mula dito sa Cebu, Rajuman R.V. Veloso, Tatak, RMN.